po sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, dahil bawat araw mga ganitong pagkakataon ay niakda sa amin upang masampagan namin sa Espiritu katotohanan. Ayan po Diyos, na sa umagang ito, dumaloy yung labis na kapangyarihan sa lahat ng naaabot ng mensahe nito, Panginoon. Patuloy yung Diyos, yung Santong Espiritu, mayroong kapangyarihan kasi ang may dahilan kung bakit mayroong siya ito. Because of the Holy Spirit, kaya I honor you, Holy Spirit. I welcome you in this place. Be a blessing. Your word will become a blessing sa lahat ng nakikinig ng mensahe nito sa araw nito. At ang lahat ng papulit pa sa salamat sa namin binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang pangalan ng Panginoon. Sige po, tayo na po sa ating testimony. Totoo, masasalamat kami ng patotoo kung paano ang Diyos ay tumilo sa ating buhay. Amen po? Sino po unang magbigay ng papuri? Salamat sa ating Panginoon. Brother, si Gini daw, Gini. Sige, si brother na lang muna. Tapos bago tayo tumakor sa ng Diyos. Para naman natin si Lord, sa buhay ko na rin. Purihin ang Diyos. Amen. Sapagkat sa'yo mabuti. Amen. Ano diba, naalala ko lang yung anniversary natin. Alam niyo po ba na ako bless na bless? Amen. Opo. Kasi unexpected na talagang ganun ang mangyayari papaganda ng mensahe. Ang Diyos pala talaga ay punong-puno ng biyaya para sa atin. Alam niyo po ba na sa ating patutuwa at pasasalamat sa ating puso, ang biyaya ng Diyos ay talagang umahapaw sa ating buhay at sa ating pamilya. Opo. Sa tuwing na ang Panginoon ay pinatawagan ko itong madalangin ako. Pinutuloy po. Kaya doon sa balita, pinakamaliit na nila. Kasi nga, ang inuunod ng Panginoon Diyos, yung ating pananampalataya. Amen. Doon lamang siya natutuwa pagka isang tao ay naniniwala na nananampalataya ng Diyos ay may magagawa sa iyong buhay. Kaya dapat po, pag tayo ay nananalangin at humingi sa Diyos, huwag madali na. Kaya, sa buhay ko, actually, 76 na ako eh. 76 eh. Pero, yung Diyos, ako binigyan yan ng kalakasan pa. Malakas pa naman. At the same time, kanyo, nakakapaghanap buhay pa. Samantalang kung ikukumpara natin sa ibang kalagayan, pagkano gano'n, wala na, hindi na makapagtrabaho, baka bedridden na. Kaya isa na ako ko, at the same time, sa tuwing ako'y lalabas ng bahay, at ako'y pupunta ng palengke ko ba, sa kabila ng lahat na yung tanghali na masasabi, ang dati pa rin biyaya yung pinagkakaroon ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, talagang ang Diyos ay napakabuti. Amen. Napakabuti na sa bawat sa akin, lalong-lalo na ang babantayan natin yung ating puso, huwag magalinangan sa Kanya. Kasi, tulad daw ng alon sa dagat, ang isang tao pag nagalinlangan, para pag kung saan pupunta yung alon, sumasama mo. Hindi dapat ganun. Kailangan po ay talagang tayo ay matapat sa pananampalataya. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, no? Dahil patuloy ang biyaya ng ating Panginoon sa buhay mo, brother. 76, buhay mo. Bonus na. Amen po?
napakasarap na buhay. At ang biglara natin ay 120 years. 120 years old. Kaya ba yan? Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Dahil patuloy siya na nagbibigay ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Si Mambeng. Isang patutunan lang bago tayo na ako sa ating testimony. Sino po? Si Mambeng. Ano yan? Mambeng. Para mailabas yung ginawang mo. Wala pa kayo. Pasalamat lang sa Panginoon, sobra-sobra. Kasi grabe yung milagro na ginawa niya last week. Every time naman may miracle sa amin. Kahit na nakikita mo yung sitwasyon, talagang sobra ang ng kaaway sa'yo. Pero sabi nga ng Panginoon, He will not leave us nor forsake us. Amen. Because the Lord will give us strength. At sabi niya, sisave niya tayo, and He will uphold us in His righteous right hand. Kaya yun ang pinaninindigan ko, pinaniniwalaan ko, pinagkakatiwalaan ko ang mga salita ng Panginoon. Siya rin ang ating shepherd. Dahil hindi niya tayo pinagkukulang. Lagi lang tayo nagkukulang. Ako, marami talagang mga pagkakamali. Pero, syempre, part rin ng buhay para ka maging matatag lalo. Amen. So, sa Panginoon, yung kanyang ginawa na halos na ilabas mo na lahat yung effort mo, hindi pala sapat. Dahil kailangan talaga galing sa Panginoon ang lahat ng effort. Amen! Siya lang talaga makakapagbigay, siya lang makakapagpuno. Walang kahit na sinumang tao ang makakatulong sa iyo. Kasi sabi nga, huwag tayo magtiwala sa kapwa natin sa tao. Kasi hindi niya tayo natutulungan. Kaming ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Sa atin lahat. Kaya maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng binigay mo na pagpapala, na biyaya, sobra-sobra. Kung paano namin nagawa ma-deliver yung isang client nang wala kang kahit na isa mang kusing na puhunan doon, ay ibinigay niya ng sobra-sobra at ma. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. Dahil marami nag-invest sa amin at marami pang ibibigay na divine investor ang Panginoon sa iyo, Badal. Kaya inaasahan namin yun at pinaniniwalaan na walang imposible sa Panginoon. Lahat ay posible. Sabi nga sa Luke 1:37, lahat, nothing is impossible to the Lord. Lahat ay possible. Amen ba? Amen. Amen. Salamat, Ama. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Wala talaga imposible sa Diyos, no? Dahil nandito pa tayo sa lupa, karamihan, no? Ay tumanas ng isang pagsubok. Pero doon sa pagsubok na yun, tinitingnan ng Diyos kung paano ka lumapit, no? At lalo magpapatakag para sa ating Panginoon bilang pundasyon, para kapag ito'y naging pundasyon mo, pag dumating man ang pagsubok, hindi ka na matitinag. Ikaw ay makatatayo na ng hindi na mag-iiba o hindi na dadaanan ba yung pagsubok na yun. Doon, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Dahil hindi na ayos ang TV. Sino ba po isa? Sino isa? Isa na lang. Habang hindi pa naayos yung ating monitor. Kasi Sister Marabit, magpaparang sila. Papasalamat sa mga. Last Sunday, talaga blessed. Super blessed. Hindi ko alam, nakikinig ako, tumutulo na lang yung luha ko. Na talagang hindi mo ng Panginoon. Yung problema ko, parang
sinagot na niya lahat. Amen. Nakita ko talaga yung favor niya. So the whole week, napakakalmado ko, talagang salamat Panginoon. Susundan mo lang si Brother Ed. Kasi senior na din ako eh. Pero talaga yung blessing ng Panginoon, makikita mo. Kasi lumabas kami ng magkakaibigan ko, pero puro senior kami. So, ang kwentuhan, ano ang maintenance? Ano yung pinilinom? Ano yung ganyan? Yung nararamdaman ng so blessed kasi by the glory of God, wala akong iniinom. Ako yung nag-aalalay sa kanila. Ako yung gumagabay sa ng paglakad, napakahihina. Kaya nakikita ko yung favor ng Panginoon sa akin at saka sa pamilya ko. Kaya binabalik ko lang sa kanila sa salamat. Thank you, Lord. Kaya ang Diyos ay mabuti, no? Ang gamot naman ay kinasiyahan din ng Diyos yan, no? Alam na ang Diyos na gumamit ng isang doktor o abdalubahasa para gumawa ng gamot. Pero kapag tayo nananampalataya sa ating Panginoon, ay tiyak na siya'y at tayo gagaling at wala tayong sakit na nararamdaman. Amen po. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. Sige po, ngayon po ay dadako tayo sa ating salita ng Diyos na dala na ng Pastor Dio Bator. Palapakan pa natin si Lord. Palapakan natin. Wala na. Praise God, tayo po lahat ay napakabuti. Nag-celebrate tayo ng 6 years anniversary at lahat ay provided ng Panginoon sa kanya lahat ng supply at maraming salamat sa ginamit ng mga tao, mga kaibigan, pamilya na sumuporta sa atin. Lahat tayo kabilang sa pinagpala ng Diyos. Ang church na ito ay pinagpala, Diyos na pinagpala at pinaranas sa atin ang kahalagahan na malaman natin the God of all grace. Amen? The God of all grace. Napakaraming revive, napakaraming bless at yan ay patuloy natin pararanasan habang tayo nabubuhay na hindi na tayo lagi nag-aalala dahil ang Diyos pala nandiyan, nagbibigay ng mga provision sa atin, hindi na niya tayo pinababayaan. Tuloy-tuloy, dahil mayroon tayong mga naramdaman, paghihina, pinalalakas niya tayo. Napapagod tayo, pag natulog kayo sa gabi, pag-ising natin, lakas na naman tayo. Inom tayo na ng masarap na kape. Ano mang kape inom natin, masarap, may black coffee, may brown coffee. Maraming kasaganaan, maraming pagpapala binigay sa atin ngayon. Nakakain tayo ng masarap na pagkain, kumain tayo ng isda, kumain tayo ng supo. Alimama na kain tayo, lahat na yung galing sa Panginoon. Inihanda na niya sa kapundukan, yung mga kambing, yung mga tupa, may mga nag-aalaga doon, mga pananim, nag-aalaga doon. At dahil nga lang, manihin natin, binibita dito sa palengke, at nabili natin, ganun kabuti ang Diyos. Lahat ng mga pangailangan natin sa mundo ito, nakaprepare na dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon. Lahat ay pinagpala. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon po ay napaganda ng mensahe ito ay nais kong panalangin ko na bawat mensahe na pinipresent natin every Sunday mayroong tinutugpok. Salamat sa Facebook, sa Meta na lahat ng mensahe ito marami nanonood. Isang from Florida nanonood ngayon, si Jasper Jose. Nung taga-Facebook live natin, Friday, taga-Bermuda, nanonood sa atin. Mayroon nanonood sa Japan, mayroon nanonood sa Europa. Ito lahat because of Jesus. Amen? Because of Jesus. Meron problema yung ating television, pero hindi niya kayang harangin ang magandang mensahe ng Panginoon.
Kaya, ito po yung ating topic, batik-batik. Okay? Batik-batik, Tagalog po yan. Medyo naunawaan mo siya sa Tagalog. Habang nag-aaral ako, minsan may mga English na mahirap intindihin. Pero ang Panginoon, marami siyang kaparanan paano natin i-present ang finished works ni Jesus, ang tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng mga pastors ng biyaya, ng nangangaral ng biyaya, different, same, different, pero isa lang ang meaning niya para mabuksan sa sangkatauhan na rest na lang kayo. Huwag na kayo mag-alala dahil tinapos ko na. Yun ang purpose ng biyaya, yun ang maganda ng biyaya. Kaya yun po ang mensahe natin sa umagang ito, yung word na batik-batik. Sabi natin, batik-batik. Hallelujah. Ito po yung pinaka-text ko natin. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Amen? Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng maraming saknan, dumating ng maraming ahas, kinagat ng mga Israelita, daming namatay. Sabi ni Moses kay God, what must I do para gumaling kung nakagat ng ahas? Sabi ni God kay Moses, gumawa ka ng brazen serpent, at ang brazen serpent na yan, itaas ko sa pool, at habang tinitingnan ng mga nakagat, habang sila nakatingin doon sa pool, brazen serpent, ay sila ay gagaling. Kapag sila ay hindi sumunod sa instruction, sila ay ginagamot nila kung anong gamot, namamatay pa rin sila. Pero lahat ng tumingin doon sa brazen serpent, ay sila ay gumaling, sila ay nabubuhay. At yung brazen serpent na yan ay the typology ni Jesus. Seeing Jesus in the Old Covenant, nakikita natin si Jesus daw na siya pala ay hinalintulad sa kanyang gagawin sa New Covenant. Kailangan masunog yung bronze serpent na yan, dumaan sa apoy, matinding apoy. Yung katawan ni Jesus, dumaan sa matinding apoy. Every time we look on Jesus, seeing Jesus, hearing Jesus, we'll experience the miracles, we will experience the supernatural, finances, sa lahat ng uri ng sakit, kahit yung masakit na stage 4, cancer na, whatever sickness and disease, ay pinagaling na kayo ng Panginoon. Kaya, yun po ang pinaka-text natin, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Kaya dito po sa word na yan, the fundamental purpose of God's word is to give us true self-knowledge. Ang purpose daw ng paghahayag ng salita ng Diyos para magkakaroon tayo ng self-knowledge about God. If it is a real mirror, it is a real mirror. And where He looked at ourselves properly, nakita natin na mabuti ang ating sarili sa salita ng Diyos. It is ourselves as God wants us to see ourselves. God wants us to see ourselves in the Word of God, which is the Word of God is the mirror to ourselves. Okay? May kinalaman po yun sa topic natin, patik-patik. A mirror, also known as a looking glass, is an object that reflects nagre-reflect si mirror. Yun ay tubig. A mirror, also known as a looking glass. Ang salamin ay nagiging salamin. Pag ginamit mo ito, pag tinignan mo, nakikita mo yung sarili mo. It's a glass in an object that reflects an image.
mayroong image, mayroong kang nakikitang image pag tumingin ka sa mirror. Napakahalaga ng images. Amen? Thank you, Lord. Napakahalaga ng images. Amen? Ang mga images na yan, may mga letra yan, may mga symbols. Bawat pangalan, bawat halaman, bawat mga bagay sa mundo ito, may pangalan, may mga images. Kaya napakahalaga ng images. Okay, tuloy lang natin. Hallelujah. In the Old Covenant, Jesus was hidden. In the New Covenant, Jesus was revealed. Sa Old Testament, pag binabasa natin, Genesis to Malakay, nandoon si Jesus nakatago. Hidden. Kaya ito pag-aralan natin ito, nakatago siya. At inireveal, ipinapahayag natin sa New Covenant. Ito yung typology. Type na ginawa ni Jesus doon sa Old Testament, katulad rin siya gagawin sa New Testament. Okay, tuloy natin. Seeing Jesus in the life of Jacob. Tingnan daw natin si Jesus sa buhay ni Jacob. Okay? Seeing Jesus in the life of Jacob. Si Jacob, Abraham, Isaac, at Jacob. Pinangakuha si Abraham ng anak na si Isaac. Sa Isaac nagkaroon ng si Jacob. At si Jacob naman ay nagkaroon ng anak na 12 tribo. At yung Jacob na yan, nagiging Israel. Nung siya ay makilala niya talaga na panaginipan niya talaga kung sino si God doon sa hagdanan na panaginipan niya ang Diyos. At sabi niya, buhay ang Diyos, kinausap ako ng Diyos. Binago ang kanyang Jacob at ginawang Israel. At hanggang ngayon, yung Jacob na yan, yun yung bansang Israel na biniyera, binasak, dinurog, hindi madurog-durog dahil naroon ang Diyos sa kanila. O ito yung pangyayari. Nung panahon na yun, si Jacob ay nag-alaga ng mga tupa. At yun ang usong probisyon ng panahon. He is a pastor, nag-alaga ng mga tupa. Sa kasalukuyan, may mga pastors na lahat ng mga believers, tinatawag natin na mga tupa. Sabihin mo ako itupa. Sabihin mo ako itupa. Okay? Tayo itupa. Ang Panginoon sa ating pastor. Ang pastor na tinatayo, representative lang siya ni Jesus. Pero ang tunay na pastor ay si Jesus. Amen? Ang Jesus na yan, Holy Spirit, naghayag siya ng mga words, messages na inilagay sa puso ng pastor para i-share sa mga tupa. Kaya every Sunday, we gather together to hear the messages that comes from Jesus through the pastors na inilagay niya sa atin. Okay, ito ang nangyayari. Umuto naman si Jacob, Genesis 30:37. Genesis 30. Sa lahat ng mga viewers na gusto nyo yung mga talata na bagaman wala dito, pasensya na dahil nyo nasira. Pero ito ang talata ng Genesis 30 from 37. Okay. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alago, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magbukha kay batik-batik. Pumutol siya ng kahoy, sanga. Okay, tuloy natin. Hallelujah. Napaglilian ng mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang mga bisiro. Napaglilian, okay, ng mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Okay, tuloy natin. Ibinukod niya ang mga hayop sa tagpian at itim na kawan ni Laban upang ang mga ito ay naging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ulit natin. Ngunit hindi niya ito ginagawa
kung ang mga hayop na may nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya na malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kailangan ay hindi. Okay? Kaya lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan, at dumami ang kanyang alipin, at mga kamilyo at asno. Tingnan niyo po, sa English, God prospered Jacob in a greater way, in a mighty way. Pinagyaman siya, kaya sa mga mananampalataya na hindi na naniniwala ng kasaganaan, na okay na maghirap tayo dahil malam Diyos yung mahirap. Hindi po totoo yan. Pag kilala natin ang Diyos, tayo'y mayaman. Amen? Spiritually at materially. Tandaan natin yan. Kaya sa mga nanonood, tuloy-tuloy lang tayo makinig, mag-aral sa salita ng Diyos. The more na lumalakas na yung knowledge mo, tumataas na yung knowledge mo about the finished works of Jesus, the material things that we needed ay darating. Darating ng darating ang kasaganaan, darating ng darating ano ang ating mga pangangailangan. Amen? Nakikita natin sa mga churches, nagsimula silang maliit, dumating sila pinagpala, pinagyaman ng Diyos at napakaraming lang miyembro. Pero nagsimula sila sa maliit. Bakit? Sila ay naniniwala sa Diyos. Marami sa atin, mahirap lang magsimula. Nakikarinig natin yung guest speaker natin, Bishop Dino Baliao. Siya ay namumulot lamang ng basura from Taguig to Las Piñas. Ngunit sa kanyang buhay, nakilala niya ang Panginoon. Ngayon, napakayaman na niya. Naging milyonaryo na siya. Ayaw base sa kanyang patutuo. Amen? Napakaganda ng sasakyan, napakaganda ng bahay, dahil binilas sila ng Diyos. Ito ang kailangan sa mga tao gustong umunlad. Kailangan natin ng Panginoong Diyos para tayo umunlad. Hindi natin kailangan ang isang gagawin para tayo umunlad. Kailangan mo na natin maniwala na umunlad ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na gagawin natin para tayo umunlad. Hallelujah! Kaya dimaman si Jacob. Okay, tuloy natin ang kwento. Nagkaroon ng injustice. Silaban na isyuhin niya nung araw pwedeng pakasalan ang iyong pinsan sa Old Testament. Ginusto ni Jacob yung anak na si Rachel. Pero sabi ni Laban, magtrabaho ka ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon, bigay ko sa iyong aming anak. Natapos ng 7 taon, ibinigay, ibang anak ang ibinigay. Sabi ni Laban, another 7 years, you work, at makukuha mo ang pinaka-the best kong anak. Nagtrabaho na naman siya ng another 7 years. After 7 years, 14 years, natanggap niya ang pinakamamahal niyang asawa. Kaya naging 2 ang kanyang asawa doon sa pangyayari na yun. Kaya, dumating na ang batas ni Moses, bawal na ang 2 asawa. Pero sina Abraham, sina David, ang daming asawa. Old Testament, faith, and 2. Dumating yung 2, bawal na dahil kailangan isa lang asawa. Okay, ang pangyayari na yun, nagkaroon ng agreement, na naginip si Jacob at sa kanyang panaginip, dumami ang kanyang matupad. Kaya binigyan siya ng wisdom ng Diyos. Kumuha ka ng kahoy at guhitan mo, balatan mo, at ilagay mo sa inuman ng batisan na kung saan doon pupunta ang mga tupa at every time na sila yuyuko at inom ng tubig, makikita nila yung kahoy na mayroong batik-batik. At kapag sila'y nagkakaroon ng conception o nag-conceive, nagbubuntis, yung batik-batik na yan ay kanilang nagkaroon sila ng parang tinatawag na napaglihian. Napaglihian nila yung batik-batik. Kasi sabi ni Jacob, o sige, dahil uso ka, magulang ka na suhin, sa'yo na lahat ng puti. Sa'yo na lahat na malinis na tupa. Kasi perfecto ka. Akin na yung mga marurumi, yung mga batik-batik, yung mga itim, brown, na kulay na tupa. Sa'yo na yung mapuputi. Kasi pagtingin lang sa kanya mapuputi, parang perfecto na siya. Magaling na siya, magaling. Pero binigyan siya ng Diyos na sa pangyayari yun, naglagay
si Jacob ng kahoy, pumutol siya ng kahoy at inilagay niya doon sa gilid ng batisan. Habang umiinom, nakita nila yung batik-batik. Pag sila'y nanganak, nagkaroon ng anak, batik-batik ang lumalabas. Kaya dumami ng dumami ang kanyang tupa. Yumaman siya ng yumaman kasi pinili niya ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Alam niyo po ng batik-batik na yan, tayo yung mga tupang makasalanan. Amen? Sa panahon ni Moses, kailangan malinis ka, banal ka, at kalugdan ka ng Diyos. Pero sa pananampalataya, tayo yung mga makasalanan. Amen? Tuloy natin ang kwento. Habang tinititigan nila yung puno na mayroong batik-batik, sila'y lumulusog. Sila'y nagkaroon ng himala. Doon sa ating teksto, tinititigan mo ang bronze canopy, ika'y gagaling. Dito sa mga negosyante, titigan mo ang puno na may batik-batik, ika'y uunlad. Ika'y dadami. Bakit? Bakit? Ay bakit? Si Louie. Ay bakit? Ay bakit? Bakit? Bakit tayo umunlad? Bakit tayo sasagana? Ulitin ko, gusto ng Diyos na tayo umunlad. Mayaman ng Diyos, ayaw niya tayo maghirap. Yumaman siya ng yumaman kasi dumami ang kanyang pag-aalagang tupa dahil nakita nila yung images. The image of Christ. The image of Jesus. Yung batik na kayo, it represents the cross. Amen? Kapag nakita mo ang cross sa buhay mo, nakilala mo si Jesus na siya namatay sa cross ng Kalbaryo upang ikay mapatawad sa lahat ng kasalanan, upang ikay magkaroon ng kasaganaan sa lahat ng iyong kahirapan, upang ikay mapagaling sa lahat ng iyong karamdaman. Ito yung cross. Look at Jesus. Amen? Ang batik-batik na yan, nasugatan, siya nasugatan sa likuran. Sa buong katawan, siya sinibat. At ang kanyang dugo, ang siyang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya, everyone who is watching this program, mayroong pag-asa. Amen? Mayroong pag-asa sa buhay na ito. Pwede tayong mamatay na walang sakit. Pwede tayong mamatay na mayaman. At marami tayong natutulungan. Pero hindi tayo mamatay ng maaga kung nakilala natin ang Panginoon sa katotohanan, sa Espiritu katotohanan. Paano natin tingnan si Jesus sa panahon natin ngayon? Well, are we going to see Jesus in our lives today? By hearing, by reading His Word. Dahil His Word is a mirror. Ang kanyang salita ay salamin sa buhay natin. Pag sinasabi niya ng ating kalagayan sa buhay, Pastor, wala kang pera. Ang sabi ng salita ng Diyos, My God will supply all my needs according to His riches and glory. Ikaw ay masakit karamdaman. By His wounds, I am healed. Amen? Hearing, seeing, worshiping, hearing the Word of God, reading the Word of God. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Amen ba? Kaya napakaganda ng mensahe ito. Maraming tao na bubuhay to see is to believe. They don't believe God, they don't believe Jesus. They don't believe the finished works of Jesus na kailangan magiging underlook ka. Kailangan sumunod ka sa batas ni Moses. Kaya maraming Messianic belief. Napakaraming believer ng Messianic. Ang dami nilang sakit. Ang daming churches ngayon na malalaking churches. Naroon yung heart attack, naroon yung stroke, naroon yung diabetes, naroon yung sakit. Bakit? Kasi ang unbelief nandito rin sa mundo. Ang sabi ng doktor, pagdating ng 50 years old, kailangan mo ng maintenance kasi dumarating na yung sakit. Naniniwala ka. Amen? Hindi ka naniniwala na pwede kang mabuhay na walang sakit. Pwede mabuhay,
pero pwede ka magkasakit. Okay, malinaw ha? Pwede tayo magkasakit, pero sa sakit karamdaman, nadadaanan natin, kahit pinagaling na ng Panginoon. Ang Diyos ang ating inaasahan, ang Diyos ang dakila nating manggagamot. Kaya, hindi masama ang doktor, pwede ka pumunta sa doktor kung may kapasidad ka, pero ang pag-asa mo sa Diyos. Pumunta ka sa doktor, pero umasa ka sa Diyos, ng Diyos ang magpapagaling sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Yan po ang pinaka-mensahe na yan, na binigyan siya ng wisdom ng Diyos na pumutol ng kahoy at ito ay kanyang balatan para manatili siyang may kulay, batik-batik. Kaya sa panahon natin ngayon, tingnan niyo po, ang mga billboards sa Marikina, sa Kaita, lalaki ng billboards, nagbabayad sila ng millions para malang may present ang kanilang produkto doon. Amen. Sa television, sa YouTube, nagbabayad sila ng advertising para makilala yung product nila. Kaya, sa buhay natin, kailangan tingnan natin kung ano yung nakikita natin. Kung nakikita natin sa buhay natin, na pakilabang sa ating kunin natin. Amen? Paniwalaan natin, lalo na nag-aaral tayo sa YouTube at nakikinig tayo ng mga messages about Jesus. Pakinggan natin. Oras-oras. Amen? Lagyan natin ang oras. Sa bawat araw mayroon tayo narinig. Because faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hope. Faith is hope. Hoping. Ang sabi ng Biblia, ang hope na ating narinig about Jesus, 100% dumarating. Amen? Kung ano yung inaasahan mo, darating yan. Kung umaasa kang malaki yung church mo, darating yan. Kung umaasa kang lalaki yung negosyo mo, lalaki yan. Darating yan. Amen? Kaya doon sa mga patalastas na yan, naglalagay sila ng millions, magbayad sila ng millions at millions para makilala yung product nila at makabenta sila ng malaki. Ano nangyari? Sila ba ay tama? Tama sila. Lahat na nagbabayad ng millions and millions para sa product nila, lumalaki, tumataas ang benta nila. Bakit? Sa isipan ng mga tao na nakakita sa produkto nila, kinikilala yung produkto nila. Lalo na kung artista may hawak na maganda itong product na ito. Amen? Binabayaran yung artista ng malaki para i-promote yung product nila. Okay. Thank you, man. Kaya tuloy natin, hallelujah, ganyan din ang Panginoon. Ano ang laman ng isipan mo? Ang isipan mo ba ay punong-puno ng mga negative? Kailangan makinig ng mga positive na mga messages about Jesus. Amen? Ikaw ba ay may sakit? Kailangan makarinig ng mensaheng ang Diyos ay nagpapagaling. Bakit ka may sakit? Kasi sa isipan mo, sa buong katawan mo, baby, naniniwala ka. Amen? Okay lang, huwag lang pagalitan. Naniniwala ka. Buong-buo na ang katawan mo, na-convince na may sakit ka. Para ma-overcome yung negative belief na may sakit ka, kailangan mong lagyan ng positive. Ang Diyos nagpapagaling, pinagaling ka. Araw-araw makinig ka at ang Diyos dadaloy doon sa paniniwala iyong narinig. Amen? Faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Sa panahon natin ngayon, high-tech na. Amen? Ngayon, nung araw, wala pa yung Facebook. Pag may sakit ka, tawagin si Pastor. Pag-pray para tumalik. Ngayon, kahit hindi mo na tatawagin ng pastor mo at nagkaroon ka ng faith sa pakikinig, ano pong nangyayari? Sabi ni Bishop Dino, walang pastor nag-pray sa kanya, pero sinasabi niya na ako'y makakalakad, ako'y makakakita. Kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung sinasabi niya, pinaniwalaan niya, nakakalakad siya from stroke, nakakakita siya mula sa pagkabulag.
Sinasabi niya, kasi yung bibig natin, doorway ito. Amen? Walang karapatan, pigilan natin ang bibig natin na magsalita ng negative. Kasi kung sasabihin mo, mahirap lang kami, ganito lang ang kita namin, ganun na ang nangyayari. Amen? Tuloy natin. Hallelujah. Glory to God. Kaya lalo yumaman siya kung lumaki ang kanyang kawan at lumami ang kanyang alipin at mga kamilo. Okay? Kapag marami kang katulong, yung kaibigan ko, kanan kamay ng mayaman sa Pilipinas, ilan ang katulong ni Sir? 50? Sa loob ng bahay, may katulong kang 50 o 30, 20, dami mo. Amen? Kaya pag marami kang katulong, kaya may pagpasahod ka eh. Okay? Hallelujah. Ang sabi dito, maliliit, kailangan natin gamitan ng reading material. Sa 2 Corinthians 3 verse 18, ito po, at ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kaluwalhatian hanggang ngayon maging kalarawan niya tayo. Amen? Doon sa ating pinag-aralan, typology of Jesus, dadalhin natin sa 2 Corinthians 3 verse 18 sa New Covenant. Kaya pala gusto ng Panginoon bilang tupa na lagi natin makikita ang tinapos sa gawa ni Jesus upang tayo maging katulad niya. Amen? Sa Spirit natin, tayo katulad ni Jesus. Kapag naunawaan natin ang Spirit natin ay katulad sa Espiritu ng Panginoon, tayo makakaranas ng mga himala. Amen? Tayo makakaranas ng mga milagro. Tayo makakaranas na ang mga demonyo ay mapapalis natin. Kasi si Jesus ay yun ang kanyang ginagawa. Tulad ng sinabi ni Tatay kanina, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang spirit natin ay ligtas na. Ang spirit natin ay makapangyarihan. Lahat ng pangako ng Diyos sa atin naroon nakadeposito sa spirit natin. Gusto mong lumabas na ikaw ay mayaman na? Salitain mo. Salitain mo na ikaw ay magaling na. Mayaman na. Amen? Minsan mahirap paniwalaan paano yan. Kasi yung Bible nag-iisip paano. Pero salitain mo lang. Kung ano yung sinasalita mo, mangyayari yan. Sister, kayo mag-asawa, bless kayo Lord. Hintayin niyo lang. Yung mga anak niyo, magulat, mabilis yan, lalaki yan, kapag-aaral yan. Tinanas mo mag-alaga na maliit kong anak. Ngayon, nalalaki na nila. Ang yayaman na nila sa kanilang galaksa. Bakit? Because of Jesus. Amen? Ulitin kong basahin sa mga viewers, 2 Corinthians 3:18. Ngayon naalis na ang talukbong. Nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon siyang Espiritu. Espiritu ng Diyos na sa atin. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. God wants us to become an image like Jesus. Amen? Amen ba? Hallelujah. Another verse. Ito. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. On the day of judgment, in this world, we are like Jesus. 1 John 4:17. Pwede. Gusto ng Diyos na makilala natin na tayo pala'y katulad ni Jesus. Si Jesus ba'y may sakit? Si Jesus ba'y naghihirap? Minsan, nagpapahanap siya ng pera, naroon lang pala sa bibig ng isda. Amen? Umakit kami ng buto, uhaw na uhaw kami last Thursday or Friday? Thursday.
Makyat kami ng bundok, bumaba kami sa bundok, kuha kami. Di kami nakainom ng tubig. Pag-akyat namin, mayroong niyog, buko ng niyog ang ininom namin. Amen? Yung niyog na yun ay nabubuhay, parang buhay kasi namin, marami kami uminom ng niyog. Amen? In this world, we are like Jesus. Lahat ng pangailangan nyo, ito lahat ng pangailangan nyo, gawa na. Okay? Kaya pinagawa na. Ang hindi tayo pupunta na lang sa'yo. Maragay, dinideklara ko, maging milyonaryo ka. Hintay mo. Amen? Kasi natin kung panaranasan yan, mangyayari. Mga kapitbahay mo, hindi maniniwala sa'yo. I-church natin, palaki ng palaki. Punta tayo sa buong Amerika, nakakanal tayo about the finished work of Jesus. Amen? Mayroon na tayong branch sa alam niyo. At marami na tayong Bible study. Pero dito tayo nagsisimula. Alam niyo kung bakit tayo nagsisimula ng ganito? Gusto nyo ipakita sa atin ng Panginoon na tayo nagsimula ng maliit. Hindi tayo nagsimula ng malaki. Maraming churches na nagsisimula, ang dami nila. Kasi galing sa ibang church. Ang church natin, nagsimula, hindi galing sa ibang church. Ito ay galing doon sa mga taong dinala ng Panginoon at sila ay naborn. Amen? Amen ba? Hallelujah. Kaya, 1 John 4:17, this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Hallelujah. Napakaganda po ng talata na yan. The other verse, Hebrews 12 verse 2. Sabi ng Hebrews 12 verse 2 sa Tagalog, by faith takes sa atin, maayos na ito. Ituon natin, tingnan nyo ha, Hebrews 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Where is Jesus now? Wala na. Ang paningin natin ngayon ay sa pamamagitan ng pakikinig. Our faith of Jesus. The finished works of Jesus ang lagi na sa isipan natin, na sa ating spirit. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Tingnan niyo po. Kay Jesus nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Tingnan niyo po yung ginawa niya. Yung ginawa niya ako para ang mga lupa ay lumagok at siya rin ay makinabang. Amen po ba? Ganon ang ginawa ni Jesus sa atin. Ayaw ng Diyos na ang mga tupay magkakasakit. Ayaw ng Diyos na ang mga tupay nag-alala. Kasi ang pag-aalala, doon ang gagaling ng sakit karamdaman. Amen? Ang mga sakit, hindi mo yan nakukuha na malagang mong hangin, magkakasakit ka. Amen? Yung nangyari sa COVID-19 virus, sa loob nagmula yung virus kasi natakot ka. Natakot ka na maraming namatay. Yung katawan mo nag-rate ng sariling virus, humina yung immune system mo. Tinalo yung immune system mong malakas, tinalo sa pag-aalala. Kaya daming namatay. Hallelujah. Kaya kapag mayroon tayong faith kay Jesus, walang pag-aalala. Hindi ka magkakasakit. Tinignan ko mga kaibigan mo nagkakasakit. Oh, Pastor, ano nangyari ba na-stroke? Kasi nag-alala ko eh. Oh, kuya, parang dahilan bakit na nagkasakit? Nakita ko lang pag-asa kasi may COVID. Piktado yung katawan. Kung gaano ka-powerful yung mind natin, na mind natin, ilagay natin ang finished work ni Jesus upang tayo maging malakas, malusog. Amen? Hallelujah! Martes, may laro tayo. By faith, mananalo tayo sa badminton. Glory to God. Yun po. Narinig natin ang napakagandang mensahe sa oras na ito. At lagi kong dalangin, sino man sa ating nanonood na mayroong problema, sakit sa katawan, sakit sa pulsa, mga problema na napakarami.
Maraming tao, maraming pera, pero nag-isip magpakamatay. Dahil sa depression, yung mind nila walang laman. Nakikita, maraming pera, pero ang mind niya hopeless. Ito yung mga gusto ng Panginoon. Parang mayroon siyang karumihan sa kanyang sarili. Gusto niya na tingnan natin ang batik-batik na katawan ng Panginoon. At ikaw'y gawin. At yun ang prayer ko sa inyo sa oras na ito. Maaaring hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Nais ko kayong dalhin sa panalangin para tanggapin ang Panginoon sa oras na ito. Sumunod lamang tayo sa panalangin. Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Mula sa araw na ito, idamit mo sa akin ang damit ng kampulan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Ngayon, dahil ako'y pastor, sanay na sanay akong manalangin sa mga may sakit. Amen? Mahirap ang may sakit. Lalo na kung ikaw ngayon ay naroon sa St. Luke Hospital. Maaari ka ay naroon sa Makati Medical. Maaari ka ay naroon sa Philippine General Hospital. Sa lahat ng mga hospital. Kahit ikaw ngayon maaari naroon ka sa Amerika naroon sa hospital. Ikaw ay miracle na gagawin ng Diyos. Hallelujah. Ako'y naniniwala na ng palataya na ay pagagalingin, kayo pinagaling na. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Lord, itinataas mo sa lahat ng mga nanonood na may sakit. Alam mo, uli ng sakit karamdaman, mga sakit na walang pag-asa ng mali. Sa oras na ito, itinataas kita sa Panginoon. Tingnan mo ang Panginoon Jesus na parang tinatawag ka niya. Gusto ng Panginoon na tingnan mo siya. Na mahal ka ng Panginoon. Sa oras na ito, I pray for healing. By His wounds, you are healed. And I break the curse of sickness and disease over your bodies. By the blood of Jesus, I command you to be removed, get out over the thousands and thousands of people na mayroong sakit karamdaman. And I declare healing, miracles, flow in the name of Jesus. Be healed. Gumaling ka. Paniwalaan mong pinagaling ka na ng Panginoon sa oras ito. Be strengthened, be healed by the power of God through the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. The name that is above every name. Claim healing. Amen. Mula sa araw na ito, ikaw ay magaling na. Pinagaling ka na ng Panginoon sa pangalan. I declare souls to be won in this church in the years to come. The Lord God will bring souls into this place. Prosperity sa lahat ng mga may negosyo. Kung anong negosyo mo yung nakita mo pababa. Mula sa araw na ito, tuloy-tuloy mong pakinggan ang mensahe ng Panginoon, ang mabuting balita na ang Diyos ay nagmahal sa iyo. I declare miracles of financial breakthrough in the name of Jesus. In the name of Jesus, lahat ng mga may negosyo, lahat ng mga kumpanya na naghihingalo, bubuhayin ng Diyos ang iyong kabuhayan. Binuhay ng Diyos si Lazarus. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya walang imposible sa Diyos. Sa oras na ito, maniwala ka, binuhay ng Panginoon, bubuhayin ng Diyos ang iyong kabuhayan. Lahat ng mga mahirap, sa tingin mo'y mahirap ka lang, sa isipan mo, pinasagana ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Jesus. At i-close mo muna. Dahil, i-close mo muna. Okay. Sina, Kuya Marta. Okay. Announcement.